yata. Hindi pa. Oo, kailangan mas Well, dahil nanalo yung Falcons ng Game 1. Pag nanalo yung Onyx dito, Hindi sila pa. 1, 2, 3 pa Pero rin. to be fair, 1, mas 2, 3 marami pa rin. ng laro ang Onyx. So siguro, dahil doon, baka mas tumasok ka na ng puntos. Yeah. So, Oh, well, we'll know kapag doesn't nandyan matter. Ang mahalaga ay itong game number 2. Papunta na tayo sa ating draft at Butterflies okay, born by thy wish. 4-0 sa Broken Walls. Apparently, yung Team Falcons. At may dalawang losses na dito ang Onyx. Tama ba pagkakakita doon? Second pick ang Falcons. Aha. Oo. Red side. It was Onyx na pumili ng blue side at dahil nga hindi pa tayo nasa Game 3, this is their map of choice. Broken Walls ang pinili ng side ng Onyx Philippines na ngayon ay pipili na. So we are waiting for the draft to come back but looking at our stage right now mga pare ko, tinanggal na ang Uranus pati na rin ang Suyu on the side of Onyx Philippines, and for Team Falcons, Zushin naman at Freya ang kanilang tinanggala. And we are looking at a potentially na open na Marcel para dito sa Onyx kung hindi ito matatanggal. Yeah. Marcel first pick, that could be good para sa Onyx, pero madami nga mabibigay dyan. Frontier's been itching for a With Uranus Ban, and syempre yung Baksha, oh, that's difficult to think about. Ano ba yung mas pa-prioritize ng Onyx, Baksha or Marcel? Yung Falcons, pwede nilang i-bait yun. Parang magbabad sila dito ng carry, which will mean na pag may iba yung mga open up, Marcel and Baksha will be the trade. At tingin ko, parehas masaya ang Falcons sa trade na yan. Yun Sa nga kanya makukuha yung Baksha ng Onyx, Marcel +1 yung makukuha nila. If Marcel naman para sa Onyx, Baksha naturally good para kay Kyle. At gamit na gamit nila yun. And sila din yung in control dito eh. So Yun na ganun nga. yan. In-open nila yung dalawa. Gusto nilang may makuha either of the two. Okay, Marcel or Baksha. If I were to guess, baka yung Onyx mas maganda mag-Baksha. At the same time though, Ayaw mo rin kasi Marcel. pahawak kay ano eh. Napakahirap na set na. Nag-early sila. So, back siya Marcel. Okay. Parang hindi yata magandang trade to kasi may Suyu pa yung Onyx, ay yung Falcons. Tapos para Suyo Wala Marcel. pala naban nila yung Suyu. So, back siya Marcel nga. Ang parang pinaka strongest ano. Actually, yung back siya kahit di mo nga pansinin eh. Not unless i-roam kasi siya ng Onyx. Oo, at nakakita na rin tayo ng mga roam back siya for the past few days. Pero mukhang nga yan na nga ang Marcel na ilalock-in para kay Master Ogwen. Do you get the back shot at this point o kakaniwa ba muna tayo sa mga gold lane Hindi na pickups? kailangan kasi meron ng Harley eh. Oh, So hindi ka required. You can go for maybe a clone, di ba? O yung Valen in that scenario. Hindi ka required mag-back siya dito if you're Falcons. Falcons able to get their Marcel. Hope you're prepared, Onyx. Kailangan matindi to. Hindi ka pwedeng basta-basta magka-lead if you're Onyx. Lalo na kasi hindi siya maganda laban sa Marcel at may Valentina sa kabila. So, you really have not a lot of choices dito. Siguro Hilda or Hilda. Badang Yeah. ang maganda dito para sa Onyx. Feeling ko nga Hilda din talaga yung best choice here. Pero mukhang Focus muna ang kanilang kukunin for the XP lane. And looking at the Hilda, isa rin kasi yun yung mga ayaw ni Marcel eh. Yung naninira ng rhythm kapag pumapasok o lumalangoy with the Platinum Snap. ang mangyayari lang dyan, full court press lang yan eh. Man-to-man defense lang. Kung nasan si Marcel, manggugulo, didikitan lang siya ng Hilda. Yes. Either way, magagawa nila ng sagot. And with this Phobius, dagdag sustain, but an epic. Uy, May Valen. May bal. Ay, kaso pwede mag-Sora bigla tong Falcons. Well, Flex they pick do pa yun, have Phobius, but yeah, the Sora is a flex pick. Pwede pa sa gold. Okay, so do you want the Baksha still pag ikaw ay Falcons? Pwede mo siyang i-delay hanggang sa dulo eh. Kasi walang merit eh. Not unless ibaban kasi. Hindi ka naman nagmamadali. At the same time, meron ka pang Leomord na available pang Harley. Kaso nga lang, the Phobius, medyo nakaka-pressure na pick to. It demands yung Baksha, somewhere along the lines Yes. of a Baksha. Sora again na although lamang yung Phobius sa Sora, pero yung Sora versus Eve, that's a really good pick. Oh, libreng ulti yun eh. The moment na makita mo yung Eve na mag-ulti, it's almost always a guaranteed ultimate. Pero ito na yung pinag-uusapan natin yung Baksha locked in para dito sa Team Falcons. I'd like to think this is primarily na mapupunta sa kamay ni Kyle, pero may chance pa rin naman na ma-flex ito, hindi na. Parang malabo na yung XP back siya eh. Kasi for sure, roam ano na to. Rome or jungle. Marcel na eh. Pero kaso may Rome Marcel Marcel na. na eh. So wala, this is definitely jungle back siya. Pero Jungle. okay lang yan kasi ano ba yung mga hard carry choices? Mauuna mag-pick up Falcons. They have the Claude. Oy! Maganda dito sa may Eve.
Iba talagang Onyx. Iba talaga ang support system ng Onyx. Sikat. And ngayon sumusuporta pa rin despite the game 1 loss. Ang tuloy ang puksaan para dito sa Onyx Philippines. Ito pinagtataka ko, bakit nag-ban ng Cloud ng Falcons where it would have been a good hero for them. Siguro, kukuha sila dito ng Moscow. Other side. Pwede nilang nakawin dito sa Onyx. I would have really preferred na sila yung makakuha ng Claude. Yung carry ba? Maganda ba dito si carry? Actually, for both, parang nakikita kong... Kaso may Eve. Hindi, tsaka yun din iniisip ko yung sarili ko ngayon kung magkakari ako dito. One, hindi ako magaling. Pangalawa, parang ang hirap pag pininigiran ka ng Phobius, kinulong ka ng Eve. Hindi, for Onyx. For Onyx. Carry. Extra hirap kasi kokopyahin mo yung Eve, number 1. Pangalawa, merong Marcel na pwedeng guluhin ka lang. Iipitin ka lang kapag nag-ulti ka. Tapos, siguro pwede guluhin yung nasa likod mo. You don't want to be in that position. So, I think honestly, pag Onyx, mas gusto mo yung malilikot. Like Moscow, for example. Di ko alam kung nag-i-retail pa dito ngayon or 1-1 ang Onyx. Actually, baka pwede tayo makita ng isang 1-1. Pwede yung 1-1. Recently, kaka-buff lang din sa 1-1, so hindi malabo. Ba't ba hindi natin pinapansin si Harit? Well, hindi ko na siya na-expect sa Onyx dahil nag-Harley na sila. Oo. Too much magic na rin. At same can be said sa Falcons. Ganun din. Nakaano na sila dito. Magic. Call me a So, hero. While I save my nation. Respecting sa Vero Zero. at yun, ito pala. Daddy King Kong, ang isa sa mga pinakamalulupit na basketball content creators out Oo, there. ayan, legit. Ang magulang ni King Kong na laging nandito sa bawat laban ng Onyx Philippines. Patuloy ang kanilang suporta. At kailangan ng Onyx Philippines yan after the Game 1 loss. And kung gold lane ang tinitira ng Team Falcons, ang tinatanggal naman ng Onyx Philippines ay mga XP laners, taking away the lapu-lapu option para dito kay Flap. At tinamay na rin si Yuzong. The glue is still open if sakaling gusto nilang saluhin itong poker trick. Pero how good is a glue para dito sa Falcons? I think kailangan nila nung may damage na. So, Sora, Bene, Cook, Ranger. Wow. Maaga dito. Parang napaka mid-game centric para sa Falcons. In-expect ko dito damage Flap. May weird akong nararamdaman na what if si Kyle biglang mag-Guinevere pa tapos back siya XP. Kasi kilala din si Flap na isa sa mga naunang mag-back siya XP noon. Against the Phobius, kailangan nila ng damage talaga feeling ko. So, para sa Falcons, yung mga tipong Arlot na available, Arlot Benedetta, yung mga nakikita ko dito kay Flap. Para sa Onyx, I think they need something like a Moscow para, alam mo yun, para talagang tatapos ng game. Comfort pick din yun Moscow comfort pick para dito kay Savero. And Hilda really is good. Parang yung Hilda, draft kanina ng Ipipred, Moscow Hilda. And they're gonna go for the Moscow. And Badang, nasa bench mo rin kanina. nabanggit nyo rin to kanina, no? Yung Badang o kaya Hilda. Na final pick for Team Falcons. Ang sabi nyo, kailangan ng damage in the XP lane. Oh. Sino kaya kanina? Flap, Pakito na ba ulit ito? Sora nandyan, Pakito, okay, Benedetta. Pero baka mag-alis din sila dito kung gusto nila ng konting depensa at pang late game options na haharap dun sa damage ng Kaso isang parang Moscow. bitin no? Medyo bitin sa damage, no? Pero at least meron ng sustain. Kung ako papapiliin para kay Flap, Benedetta na to. Ito yung mga gantong games Lalatagan ng ulti kasi may Phobius sa kabila. Yun nga lang talaga With a skilled Phobius player sa kabila, yun yung medyo mahirap kung sakaling maglalokin ng Benedetta dito sa Maybe Flap. Tarisla para sa tamang lockdown lang. Maghintay sila ng damage. There's the Hilda. XP Hilda. XP ano? XP backshot? No. XP Hilda. XP Valen or XP... XP XP Hilda. Hilda nga. XP Hilda? Oo, XP Lane Hilda ang ating nakita. At nakikita na rin natin ang mga best buff ng Onyx Philippines sa pagpunta natin sa game number 2. Lamang na ng isang laro ang Team Falcons. Currently number 2 ng ating liga. At isang panalo na lang ang kailangan niya para makakuha ng isang potential sweep against his team. But Team Falcons, isa na nga lang pala, ang Onyx pa lang kailangan bumawi dito. To be fair, ang Falcons napakalakas sa kanilang early game at nagme-make sense nung Hilda pang soak nila ng damage para siyang sandbag dito sa isang Harley at panggulo din naman kung sakali. Ganun ulit, magkoconnect ulit sila, papunta din sa invasion dun sa golem. Sila naman yung gagawa ng aggressive play at magkakaroon sila ng benefit dun sa early game. Tapos may damage ka pa. Ito yung hinahanap natin sa hero ni Flap, merong damage. So, in a way, it makes a lot of sense. Ang problema ko lang dito sa Falcons, naka-invest sila sa early to mid. If they fail in the early to mid,
magiging madali ang laban para sa Onyx. Ano, early game ay napaka-importante para sa parehas na kupunan. Onyx Philippines hoping to extend this series with a win as we head on to a short pause. Sa ngayon, ay syempre inaabangan natin kung ano nga ba magiging resulta ng laban na ito. Ang galaw na makikita natin most likely sa loob ng ating ladders ay between the 2 and 3 spot. Wala pang kayang gumalaw sa Team Liquid Philippines dahil currently undefeated sila with a 9-0 record. Shoutout na lang muna sa mga tao dito sa MPL Arena. Wonderful Sunday para sa inyo. Currently, ang ating oras ay 8:39 PM at enjoy na enjoy pa rin ang ating mga fans. Mataas pa rin ang energy ng mga manonood natin dito sa venue. Of course, even at the comfort of your homes at kung saan man kayo nanonood, alam natin na lahat tayo nag-i-enjoy sa aksyon na ating natutunghayan. Coming in from both of these teams, Umi, alam mo naman na pag Falcons Onyx, iba din talaga yung mabibigay na Iba din Oo. talaga yung mabibigay na entertainment para sa lahat Oo, mga top teams na yung usapan natin dito In fact, hindi lamang yung mga nakatutok dito sa Victoria Sports Tower nag-e-enjoy. Nag-e-enjoy din yung mga nasa trabaho o even on a Sunday, yung mga nasa mall. Yung mga naglalagay ng MPL sa mga TV, sa mga tablet na naka-display. Shoutout sa inyo. Sana nag-e-enjoy kayo sa ating mga palabas ngayong gabi. And syempre, babalik na po tayo sa ating game number 2 of the last series ng araw na ito. Once again, it's Onyx versus Team Falcons. At Onyx ay naghahanap ng paraan na makabalik sa seryeng ito. Interesting isipin pare, bumabalik yung Hilda XP. Hilda XP? Sino mag-aakala na ibabalik pa to sa ganitong klaseng meta sa ngayon? Masasabi ba natin na naubusan na ba yung Team Falcons ng hero options or talagang kasama to sa mga baon nila? Di ba? Parang makes you wonder. Pero sa ngayon naging effective yung Hilda XP kasi pagkatapos niya mag-clear, sumasama siya kaagad, flicker burn. Para dito kay Ogwen, lumalamang ng bahagya ang Onyx Philippines dito sa early game. Ano mo sa mga camera, yung mga cameraman sa mga games tsaka sa mga action films, hindi sila namamatay pare. Pero dito sa larong ito, tila ba yung cameraman nadedelikado din. And Falcons, they did try once again yung pag-invade ng maaga doon sa Golem. Pero mag-aagawan muna si Flap at si Kirk dito sa ating XP lane Crab. So far, wala pa namang first blood na nagaganap at papunta pa lamang tayo sa 2 minuto sa ating game number 2. Tahimik ang Land of Dawn. Nag-aabang pa tayo ng pinakaunang pagong bago tayo makakita ng kills. And so far, level 4 na rin ang parehas nating junglers. King Kong and Kyle pumipwesto na around that turtle area. Matahimik na game yung gusto ng Onyx. Pero syempre, magbabago yan pagdating ng first turtle. Uy, flicker. Oh, sa first flicker. No flicker. Para kay Kirk. Turtle fight. Sa'yo malalaman naman ang mangyayari kasi King Kong tsaka Kyle naman Kumbaga, kayang sumabay pero lamang ang Onyx in terms of numbers dahil doon sa box out na ginawa ni Super Prince. Kyle sobrang layo at mukhang hindi na siya makakalapit pa. This is gonna be a free turtle coming from Onyx. Uy! Tapos mabibigyan man na si Kyle. Flap is forced to back away. At real world manipulation mula kay Haji IMU. Nabitin yung damage and si Kirk ay makakatakas pa. Napakagandang play mula sa Onyx. Wow! Ngayon na lang ulit ako nakakita na nag-straight body yung XP lane. Alam niya yung kailangan niyang gawin. That is the rotation mula sa Onyx, yung kanilang adjustment. In-skip. Itong si Kirk, yung isang lane niya, kumunta dun sa may mid para makakapag-fast clear, makakuha agad sila ng level 4. At sabay pinanish doon si Kyle na gumulong na nga. Hindi madali itong gambit na ginawa ng Onyx Philippines. Hindi na nga rin nakikita natin sa meta. Kaya kahit itong si Yomi ay nagulat na ginawa pa yun. But I guess it works. If it works, it works. At nangyari yan para sa Onyx. At sinasabi natin ay nagbabangko sa kanilang late game. The fact that they get the first turtle, it's gonna be good for Onyx Philippines. At sa ngayon, makikita natin na talagang tuloy-tuloy din lang yung mga nakukuha ng Onyx. A growing gold lead to almost a 1,000 gold. Team Falcons, however, hindi pa natin nakikita yung totoong potensyal ng kanilang komposisyon. Wala pang access sa Golden Hour si Ogwen. Yun nga And pag may golden hour, magbabago talaga yung takbo ng mga team fights. Pero sa ngayon, napapunish nila itong si Flap on the Hilda XP. It seems like alam nila kung paano sagutin yung baon na inilatag sa kanila ng Team Falcons. Pero Ogwen, as usual, literal na mosquito play lang ang gagawin. Pero that is gonna be a beautiful play coming from Brusco. Pero andito na nga yung ganti. Counter play coming in from Team Falcons. Si Kyle ang bumaka para sa kanila pero hindi pa rin naging enough. Lacking pa rin ang Team Falcon in terms of the damage. Forcing the flicker as well mula dito kay Brusco. Falcons,
with a 1.5 deficit. Paano nga ba nakuha ng Onyx yung ganito kadaming gold with just 2 kills? Well, nakita natin yung first turtle na naging advantage para dito sa Onyx. Tapos napatay nila yung jungle, which meant na mas mabilis yung cycle ng jungling dito ni King Kong. At i-convert natin yan, lamang siya ng 300 dun sa kanyang katapat. At syempre, yung sinugal nga din ng Onyx dun sa XP lane, bawing-bawi na agad nila because of the kills. Si Flap at tumatao dito kay King Kong para lang mairita. Ito pagkuhan lang ng Pagong. Pero ngayon si Super Friends naman ang bagong target. Hahabulin ito ng Team Falcons pero makakatakas si Super Friends. Now si Haji ang tatalo na ni Kirk. Owen lang dito ng gugulo sa may bandang gitna and wala pa rin kumukuha ng Pagong. And that is gonna be the golden hour. Nakaabang ang mga miyembro dito ng Team Falcons pero wala pa kasi yung mga balang nakakasa. Kaya pala sila nag-ranger. Yun pala yung combo na dala-dala. Pero yung Pagong, sino kaya makakuha? Napakagandang box out coming from Kirk. This is gonna be Super Friends making a play. Agawan, retrihan malala. Sino kaya makakuha? That is gonna be a turtle secured coming in from Super Marco. And that is gonna be a double kill as well. Team Falcons ngayon, bigla nilang nabaliktad yung sitwasyon. What a turnaround mula dito sa Team Falcons. Biglang nabura yung naipon ng Onyx Philippines at saktong-sakto din yung dating ni Super Makmak. Hindi nirespeto ng Onyx Philippines yung nature ng draft ng Falcons. Napakakunat, napakalakas sa early game, and despite them winning in the early stages, you cannot deny the fact na naturally, madaling mag-sustain at mabilis mag-regen ng mga members ng Falcons. Kaya nga naman sa isang extended team fight, biglang lugi na itong si Super Prince. Kinailangan mag-flicker in. Si King Kong hindi na nakakadil ng damage. And by the way, pinuruhan ni King Kong itong si Kyle, thinking na mapapatay niya yung Baksha, at kahit ahead siya ng gold sa early stages, hindi pa kaya ng isang Harley ang isang Baksha. Bad decisions mula sa Onyx, and the fact na hindi nila nirespeto ang sustain ng Falcons, yan ang nag-lead na sa extended team fight na nanalo ang Falcons. Tsaka yung tinipid na Haji Ultimate. Maaga niyang nakuha yung real world manipulation pero hindi niya agad binira hanggat kinailangan para sa Pagong na iyon. At mukhang may mapipicturan. Napakaganda ng golden hour pero may play din naman si Kirk sa may madaling likuran. SOD na tama. Kailan niya papasok ito sa Savero? Si Kirk dito na papunish. Maaari nga siyang mabigyan. Makuha dito ni Haji yung talon. Pero that is gonna be a kill out to Kirk. Wala magiging casualty sa side ng Team Falcons habang si Savero ay hindi na nag-decide na sumama pa ng tuluyan. Napakaganda ng ipinapakita ngayon ng Team Falcons. Napisuhan ang Onyx Philippines mula sa fight na iyon. Honestly, hindi ko in-expect na tumagal si Kirk sa harapan. Mas okay ba kung pumalag na lang sila agad sana doon? At mas okay talaga, lalo na kasi etong Onyx, kailangan maglaro sila sa box ni Super Friends. Nung pagtalo ni Kirk, nakakatuwa naman din na may initiation pa rin ng Onyx. Pero in hindsight, makikita natin na nasa likod pala yung mga members ng Falcons, walang nag-follow up sa kanya. Kaya naman pagbaba niya mula dun sa mga initial na talon niya, dun na siya na-punish ng Falcons, especially with the anti-heal that you get coming out from Kyle. Hindi talaga pwedeng tumagal ang mga members ng Onyx Philippines. At ito na ang tema. No extended team fights can be won by Onyx Philippines, especially after the golden hour and the Baksha. Kailangan nila dito mag-ingat. Napakaganda, golden hour at dalawa nga Yun na ay paglatag mabala. ng real world manipulation. Pitaw pa rin ang pitaw at nakaabang na nga yung pagtulo dito. Tila ba may ulan na pababalang ng pababa habang si Owen dito ang binibigyan. Wow! Makakasurvive pa. Pero yung Pagong ay pag-aagawan. Kalahati na ang buhay. Brusco medyo low. Savero doon sa bandang likuran. Pero makukuha ng Team Falcons yung Turtle. Sobrang gulo nung naging team fight doon. Nakita natin yung Granger plus na Marcel combo. Nasaktan si Kirk na burst. Parang may sarili deadly magic itong side ng Falcons. And of course, yung pag-punish nila dito ay hindi rin naman na nakontra ng Onyx Philippines. Although there was a death para sa Falcons, na-confirm pa rin yung Turtle fight para sa kanila. Napipigilan nila itong si King Kong na pumunta doon sa at ma-access itong si Super Marco. Very commendable positioning mula kay Super Marco. At syempre, pag-peel na rin mula kay Haji. Alam ng Falcons kung sino yung target nila at kung sino yung dapat nilang protektahan. At talagang nagagawa ng paraan na mga gustong gawin ng Onyx Philippines. And I think this is one of the more efficient usages ng golden hour na nakita natin in MPL Philippines Season 17. Tila ba sinabi mo na may deadly magic yung Falcons dahil sa dinami-dami ng mga bala na nag-aabang na oras na lang ang hinihintay para kay Kirk at si Kirk na naman ang bibigyan. Siya talaga magiging target dito ng Team Falcons. Tapos may golden Oh, hour. no! So ngayon Ayan na may na. naipit sa gitna. Ayan na! Nakatangkap talaga. That is gonna be a double kill coming in from Super Marco. At mabasag pa sila ng Torre sa gitna. Kakaiba yung ginagawa. Team Falcons talaga. Parang nakakaiyak yun no pare. Pag napicturan ka, tapos lilingon ka sa kaliwa, makikita mo may mga nakaabang ng Death Sonata sa'yo. Wala na, parang alam mo yung si Master Ogway
Oo. Time has come. Ganun eh. Wala ka ng ibang magagawa kundi tanggapin. At malulusaw ka na, mapapasabi ka na lang, Mr. Stark, I don't feel so good. Ano yun na nangyari kay Brusco? Binura sa mapa. Parang at this point, okay na ata mag-early investing sa Winter's Crown eh. Oo, Para pwede. kapag nakita mo ng paparating na yung mga bala, pindot-pindutin mo na yan Pindot ka na bago lang. matapos yung Golden Hour. Spam mo na talaga yun pag ganun. Mahirap yung lagay ng Onyx Philippines. Nung una napaisip nga tayo bakit Granger eh, di ba? Pero late ko na rin na-realize. Yung pala yun. Yun pala yung combo. Yung combo, usually sinasama dyan, Bea, Kimi. Kimi. Yan yung mga, yung sa mga TikTok, ganyan eh, di ba? Mga TikTok combo. Who would have thought na makikita natin to ngayon sa MPL Philippines and sobrang nagiging epektibo siya. At tandaan natin, this is a 6-0 Super Marco. Real world manipulation, bibitawan ng Super Friends, pero Picture, sila ay picture! maiilang. Mauli na naman at nakabang na naman yung mga bala. Pitek na ng pitek ng mga gatilyo habang nakatutok sa mga ulo. Super Marco doing some plays. And you have to credit the members of Falcons kung gaano ka-instant yung kanilang reaction doon nung nakakita sila ng potential na target. Hindi sila nagdalawang isip. Committing the flickers, forcing the flickers in back mula doon sa Onyx. Makikita natin yung Onyx takot na takot din kapag nagmamadali na dito si Ogwen. And syempre, itong pagkakakuha nila ng Hilda, that's giving the moment sa Vero. Nandito si Hilda. Picture, picture. Tingnan natin yung mga atakas pero andito pa yung rumaragis ng gulong. Makakabangga, makakaharang pero mukhang wala na atatakas. SOD na lang ang kanyang chance upang makawala. Haji! Dito sa ipit na to pero 4, 5 ang humahabol sa kanya. Na-clear na lang. Pinapatagal lang yung buhay niya. That is gonna be a legendary kill para ulit kay Super Marco. Na para bang turista na winelcome sa Pilipinas, buong pamilya ang nagpakita sa airport. Team Falcons still pushing in the mid lane, pero meron namang reply ang Onyx doon sa taas. King Kong trying to secure a trade. At akala natin si Haji may birthday pero parang yung binibigyan ng regalo dito si Super Marco. Hinintay talaga para sa stack na Piercer. Syempre, dun sa natural Hoy, growth. hoy, hoy! Nauli na naman. Picture. Andito na naman yung mga abang, mga balang nakatutok at napakasakit na rin. Super Friends, Oy! Real manipulation, na shutdown si Super Marco. Ito na yung chance ng Onyx Philippines para mag-retaliate. Ito na rin yung chance nila para balik na rin yung sitwasyon. And that was a beautiful play para sa Onyx PH. Wow, medyo nag-overheat ata ang Team Falcons doon. Marami na nga na-burn ng mga battle spells na matay pa si Super Marco. That Ang shutdown taas is ng enough. bounty. Grabe! 2,000 gold link bilang 700 na lang or let's say 800. And napigay pa yan kay Super Prince. Malayo pa ang kailangan ng Onyx Philippines at baka hindi sila magkaroon ng ganito karaming mga opportunity but when they get it, when they see it, hindi sila nagdadalawang isip. Ginamita nga nung box doon. Makikita nga natin na paangat ni Kirk. Kombinasyon ng Deadly Magic and of course the Dark Wave mula kay Kirk. At syempre si Super Prince ang kumolekta ng kill afterwards. Binalik sa mundo, no? Binalik sa real world manipulation with the Dark Wave. And now 50 seconds bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. So far in terms of objectives, isang turtle lang ang na-secure ng Onyx Philippines. Meanwhile for Team Falcons, securing 2 turtles plus the first Lord of the game. Maliit lang ang kalamangan ng Team Falcons. Flashy man yung nakikita nating camera tricks mula dito sa Team Falcons. Uy! Kaya pa rin pumalag ng Onyx Philippines dito. I gotta say, ang Onyx Philippines ay mas komportable sa late game scenarios. And kung titingnan ko by face value, mas lamang Huli! ang Onyx sa late game. Golden Hour, Ito na nakabang na naman. naman at mukhang wala nang kawala itong si Kirk dahil nakabang na naman sila. Pero tumalon pa. Ito na nga ata yung SOD. ganda. Pero may SOD, nakabang. Si Haji maaaring mabigyan. Pero dahil sa beautiful flicker para lang makao. And mabibigyan din si Brusco. Si Savero dito, mapapa-flicker Good outlet. lang. Pero may bumanggang kulong. At nandyan na naman yung mga bala. At pagpitik ng gatilyo ni Super Marco, binawi niya lang din ang kanyang pagkakamali kanina. And I believe this is a free Lord para sa Team Falcons matapos ang winning team fight na yon. Anong ginawang tama ng Team Falcons? Well, alam natin na yung Onyx Philippines desperado makakuha ng kill. So, ang magandang ginawa ng Falcons sa moment na yun is mag-force ng team fights. Pag nakita nila itong si Kirk, gagamitin talaga nila yung Golden Hour. And of course, the Granger.
Ang ginawa ni Kirk, of course, gumamit ang kanyang ultimate para makatalon. At in fairness, naiwasan niya ilang mga bala. Pero si Super Marco, attentive, hindi basta-basta. Although tinamaan siya ng matinding deadly magic, and nandun si Brusco sa likuran, nagawan pa rin niya ng paraan na maka-out. At talagang tinitingnan niya kung sino yung tatalon sa kanya. Super Marco is proving how bulletproof he is. Shutdown man siya ng isang beses, hindi siya magpapaulit. And now Falcons on a massive lead against Sonic. And the thing about the bulletproof is hindi rin siya takot na mabaril. At this point, Team Falcons pushing with the Lord in the mid lane. Kaya nilang ipuwersa tumuli. Available ang golden hour. Walang matatamaan. No, si Kirk na trap. Si Kirk na iwan dito, napatuluan rin, pero wala rin naman doon si Super Marco. So wala yung mga bullets. Natatanggapin sana ng isang Phobius. But right now, the pressure... Ogwen! May abo! From downtown, that was a crucial SOD coming in from Sabero. At hindi pa ata tapos, naghahanap ng play. Brusco potentially with an angle to find a team fight para dito sa Onyx. Pero hindi na niya pipilitin pa. Vision na lang ang kanyang ibibigay. Kirk is 2, 6, and 3 pero pinapakitaan pa rin tayo na pwede pa rin siya gumawa ng malulupit na plays, that Dark Wave na para mahuli doon si Ogwen. At itong si Kyle gustong harangan yung SOD pero masyado siyang malapit, tumama pa rin yung dulo at yung passive ni Savero para mapatumba doon si Ogwen. Ang unang death ng isang Marcel that will net them 1 turret. And now, Falcons still ahead by 1.6. But in terms of map control, nababawi na ng bahagya ng Onyx Philippines yung sarili nilang jungle. At nakakapasok na rin sila sa jungle ng kabila. Na-mention nga ni Wolf na ang lineup ng Team Falcons ay pang early game at mas lamang ang Onyx Philippines when it comes to the late game. And ngayon, papalapit na tayo dun sa puntong yun. At nakikita na natin yung mga plays na kung saan nalulugi pa yung Team Falcons. That is the face value of the two compositions. Pero tandaan, meron ding kakaibang play na ginagawa ng Team Falcons. Kyle. Katulad ng Golden Hour. Oh, Savero! Oh, muntikan lang naman. Pero the fact na alam ng Falcons na nandun si Savero. Iba yung game IQ talaga nito mga players natin sa MPL. Ng Team Falcons with their experience, alam nila kung sa mga magtatago yung mga gold laners, alam nila kung paano humanap ng angulo sa dulo. But how Onyx Philippines, ang ginagawa nila dito is mag-split. Pwedeng mapunish siya, ninanap na si King Kong. Oy, wala na sombrero ha. Mulak. Ogwen. Ogwen! Bumalik, maaari siyang habulin. Nandito Super Marco pero maaari rin siyang mabigyan. Kailangan lang mag-ingat. Flap dito, inahabol. Oh, wow! Pero what? A crossover. Wow! Ankle breaker moves na magmumula kay King Kong. Tag-magic si King Kong. Double crossover para kay King Kong pero si Kyle ay tumataki na ng damage. Pero doon pala sa likod si Brusco. Nabigyan siya sa may bandang likuran pero may mauhuli rin naman dito sa may bandang loob. Kaso nga lang si Kyle ay mapapatumba. Ogwen dito nakakaramdam na rin. Pero si Kirk napakakunat. Hindi pa nila mapatumba. Umahabol yung kanila. Savero! Oh my goodness! With that SOD makakasama siya sa team fight. And mukhang iniisa-isa na ang Team Falcons at si Savero pa ata. Ang bida sa pagkakataong ito. And a triple kill para sa ating import. Mag-isa na lang itong si Ogwen. 4 ang magpupush mula sa side ng Onyx PH. Ang tanong, madedepensahan ba to ni Master Ogwen? Medyo marami-rami yung parating. 2 cannon ang maaaring lang tanggapin. Pero nagpupush ang Onyx. And a comeback win para i-force ang Game 3. Onyx Philippines. At hindi basta magpapadaig ang Onyx Philippines. At kita-kita naman ang mga buff doon sa may bandang harap. Onyx PH, the Super Family strikes back. At meron po tayong Game 3, primetime Sunday sa MPL. That is the classic Onyx magic para sa inyo. Naghahanap ng paraan para makakuha ng panalo. Hinahanap na si Kiko, nag-split push na siya pero alam niya yung gagawin. That cross was actually enough para ma-unbox ang Falcons. Ang gustong gawin dito ng Falcons ay makakuha ng combo nila at maprotektahan itong si Super Marco. But when King Kong
made that magical play. Meron ding follow-up. Instantly nandun si Brusco sa dulo tapos nailagan niya yung mga bala ni Super Marco after the immortality. Then all of a sudden, napatay na ni King Kong si Kyle. Nandun na si Savero. Bigla na lang naglabasan ang mga miyembro ng Onyx Philippines out of that magical moment na ipinakita ni King Kong and then Savero to close it out. And wow, ang dami nating nakitang kakaibang mga plays mula sa laban na ito. Truly the top teams of MPL Philippines. Looking at our highlights, ang daming gagaya nito sa RG. But for Team Falcons to pull this off against Onyx Philippines and for Onyx Philippines to pull a comeback after that momentous strides by mid-game ng Team Falcons, dito po makikita ng ating mga world champions. Marami nang naranasan ay kaya talagang bumalik. Ang sakit na sa Vero, ang ating game number 2 MVP. Si Savero dun. Matindi. Ang crucial nung SOD niya sa dulo eh. Kasi Sobrang kung hindi crucial. tumama yun, makaka-reset lang yung Falcons and posibleng maulit lang yung mga Lord Dances. Pero because of that crucial SOD at yung tapang din, I love the confidence coming in from Savero na alam niya kaya niya lahat. Dun sa bottom lane kung saan natrap na siya, ang ginawa niya na-clear ng wave. At anong malaking implications kasi nun. Bukod sa makakuha siya ng farm, napatagal niya yung push kung sakali. At alam naman natin, meron mga game-changing na SODs talaga. But onto the top lane kung saan na-clear nila yung kill kay Ogwen, mga bonus skills na nakuha ng Onyx Philippines, nagpapatagal ng laro. At yun lang naman yung condition para sa Onyx Philippines. Last points na lang din talaga na nanalo sila sa first turtle fight dahil dun sa kanilang gambit onto Kirk na magpa-level 4. Pero nakakatakot na kasi yung nangyayari para sa Onyx. Lumalamang yung Falcons ng malala. At nakikita natin yung combo, that win condition, the combo that we're seeing. Yung mga nakaabang na bala mula sa Granger and Marcel combo ay mahirap nang isolve pero nagawa ng paraan ng Onyx starting from display, the shutdown. At masasabi ko na maraming mga MVP plays na ginawa ito sa Vero pero si Kirk 2-6 yung score niya pero nagawa pa rin siya yung nagpag-dark wave dito kay Ogwin. Yun talaga yung mga high impact dark waves na nakita natin mula kay Kirk. Hindi nag-matter kahit sabihin natin hindi pa pogi yung KDA kung nagagawa naman ng tama yung trabaho. And even then, yung mga crucial na mga SOD na binabanggit natin kanina pa. I think this is it eh, yung tumama yung SOD tas naka-rejoin siya sa fight, boom! Ang ganda rin kasi nung pagkaka-unbox ng Onyx sa box ng Falcons. Alam natin, itong Falcons pangharapan, pang golden hour yung kanilang dapat gawin. And once na hindi na naprotektahan itong si Super Marco, nung nabasag na at nagkagulo-gulo na yung Falcons, nangyari kasi nung ginugo si Super Marco, gusto nilang iligtas, pero biglang na pa-subsob itong si Kyle. So gusto rin nilang iligtas si Kyle. Si Ogwin na sobrang dito na, hindi na niya alam kung sino yung tutulungan niya. In the end, wala silang natulungan. Wow. And our game number 2. Sakto lang naman ang haba nito, 17 minutes, 20 seconds para sa game 2. And majority of our game, lamang talaga ang Team Falcons dito. Pero nakahanap ang Onyx Philippines ng paraan para magulangan yung napakagandang combo ng Team Falcons. And that's mostly with the setup coming in from Kirk na 2-6-6 sa laro na to. Pero hindi naman nagmamatter kasi panalo sila eh. Para nga sa akin din si Kirk, parang unsung hero dito sa game na to. Kasi I agree. siya yung nabibigyan, siya nga yung laging target dun sa golden hour, tanimbala, Tanimbala gang. Diba? Tanimbala gang. Ginagawa niya lang dito. Sungkap ng damage, nung may enough items na siya para saluhin lahat yun, hinuhuli niya kung sinong pwede niyang hulihin, tapos bahala na kayo guys kung sinong kukunin niyo dyan. Meron siyang tech na ginawa afterwards na siguro parang napadoubt yung Falcons kasi nung pinapaulanan na nga siya ng bala, nung tanimbala na technique mula dito sa Falcons, instantly niyang inactivate yung ult niya. So parang nire-reserve na niya yung ulti para may konti pa siyang dodge. Of course, may tatama pa rin yun. Depende sa kung gano'n siya kabilis pumindot. Pero ang masisigurado doon is buhay siya. And first item na Guardian Helmet. Parang ang tindi rin naman ng idea para at least yung mga unang salvo nung mga